ating balikan ang kaso ni Beverly Liggett noong October 14, 2012. Sa isang banyo ay may karumal-dumal na pangyayari habang sinisimulan ni Harry ang kanyang mahigpit na paglilinis ng bahay na kanyang tinutuluyan kasama ang kanyang ina. Nililinis niya ang bawat sulok ng bahay at sa banyo. Sa unang tingin, tila isang masipag lang na naglilinis ng bahay ito mula sa isang 24 years old na anak sa kanyang ina. Ngunit ang katotohanan ay mas masama pala ang ginagawa. Ilang sandali pa ang nakalipas. Ginamit ni Harry ang isang lagare at malaking kutsilyo sa kusina upang hatiin ang katawan ng kanyang ina sa mismong bathtub na kanyang nililinis. Nang maluwag na, inilagay niya ang madugong kagamitan sa dishwasher para hugasan ang mga ginamit. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto niyo ng mga ganitong video, si Beverly Liggett ay 56 years old, ay naging biktima ng sarili niyang anak na si Harry. Ang kanilang tahanan sa Centennial Denver ay malayo at mapayapa. Ang matagal ng laban ni Harry sa kanyang mental na sakit ay umabot sa punto ng walang pagbabalik. Isa itong trahedya na naganap sa pagitan ng dapat sana'y di mababaliw na pagmamahalan. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na tulungan siya, wala sa mga magulang ni Harry Liggett ang makakapigil sa kanyang pag-uugali. Lumalaban siya laban sa anumang pagkakamali, at lalo pa siyang lumala sa pagkawala ng kontrol. Ang kanyang mga pagkakataon na makipag-ugnayan sa pulis ay naging mas madalas, at kahit na binalaan niya ang kanyang sariling ina at kapatid ng karahasan, si Beverly Liggett ay nagtapos ng nurse, ay hindi maaring talikuran ang kanyang anak. Ang pagmamahal niya para dito ay isang mapanganib na nakatago sa kanilang tahanan. Siya ay nagtiwala sa kanyang mga kaibigan tungkol sa takot na bumabalot sa kanya, ngunit hindi niya kailanman naisip ang kahindik-hindik na kapalaran na naghihintay sa kanya. Mula pa noong siya'y 5 taong gulang, ang mental na sakit ni Harry Liggett ay maliwanag na nangyayari na. Siya ay regular na sumasangguni sa isang psychiatrist bilang isang bata. Siya ay na-diagnose na may serye ng mga kondisyon kabilang na ang schizophrenia at mild autism. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na makakuha ng tulong para sa kanya, lumala pa rin ang kalagayan ni Harry, na humantong sa ilang mga hindi kusang paglagi sa mga institusyon ng mental sa mga nagdaang taon. Bagamat tila imposibleng harapin ang ganitong kaso, ipinapakita nito ang mga mapanakit na kahihinatnan ng dinaasikasong sakit sa pag-iisip. Ang mga babala ay naroon na mula pa sa simula. Noong 2010, sa edad na 22 years old pa lamang, nakita na ang pag-uugali ni Harry Liggett sa kadiliman. Siya ay inaresto para sa paggawa ng isang silencer, at sa panahon ng pagsisiyasat, ginawa niya ang isang sanggunian sa isang maleta na naglalaman ng mga potensyal na mapanganib na bawal na gamot sa isang lokal na shelter para sa mga walang tahanan. Ipinakita niya sa kanila ang pagmamahal na hindi mapapantayan, ngunit ang kahihinatnan ay tila naligaw patungo sa malayong kontrol. Nais nilang magtanda ng magkasama, ngunit ang kapalaran ay may ibang balak. Si Beverly ay nagtapos bilang isang nurse na may karangalan, at lubos na nagbigay ng sarili sa pagtulong sa mga taong may kapansanan. Mahal na mahal siya ng kanyang mga pasyente at ng kanyang employer, at ang kanyang pagmamahal sa kanyang trabaho ay nakakabilib. At may karelasyon si Beverly na si Seth. Ang kwento ng pag-ibig ni na Seth at Beverly ay nagsimula sa isang website ng pakikipag-date, kung saan sila'y natagpuan ang kaligayahan sa isa't isa. Sinabi ni Seth, "Lubos kaming masaya sa isa't isa." Pinatawan niya ako at pinatawa ko siya. Nagplano silang magpakasal balang araw, ngunit ang pangarap na iyon ay ngayon ay nawasak. Patuloy niyang sinabi, karapat-dapat siyang alalahanin ng may pagmamahal at paghanga at ganoon nga ang gagawin namin. Ngunit ang nakakabiglang realidad ng kanyang pagkawala ay sumaklaw, nagpapakita ng kahinaan ng buhay, at ang malupit na pag-ikot ng kapalaran na maaaring biglang putulin ang isang makulay na kinabukasan sa isang iglap. Ang kalusugan sa pag-iisip ni Harry, ang kanyang anak, ay naging isang nagbabadyang anino sa buhay ni Beverly, isang pasaning hindi niya maiwasang isipin. Ang kondisyon ni Harry ay patuloy na nagdeteriorate, at ang pag-aalala niya para sa kanya ay umaabot sa punto na siya'y nag-aaksaya. Kinatatakutan niya ang pinakamasama para sa kanya, ang uri ng kapalaran na naghihintay sa mga nakakulong sa mga ospital ng kalusugan sa pag-iisip. Ngunit ang pagmamahal ni Beverly para kay Harry ay matapang at ipinangako niyang panatilihin siya sa labas ng gayong lugar anuman ang presyo. Sa kanyang desperadong paghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa kondisyon ni Harry, lumapit si Beverly sa kanyang psychiatrist, ngunit pinigilan siya ng batas na ibahagi ang anumang impormasyon.
Iniwan ito si Beverly sa isang estado ng walang tigil na pag-aalala. Nakita niya ang mga palatandaan na tumigil na si Harry sa pag-inom ng kanyang gamot at ang pananaw ng kanya'y pag-aalala na siya'y mawawalan ng kontrol ay nagpapangamba sa kanya. Sa isang mabigat na desisyon, tinanggal ni Beverly si Harry sa kanyang huling habilin. Lumalala ang kanyang pag-aalala sa kanyang kilos, at hindi niya maaring ipagpalagay na baka mayroon siyang mapamamahalaang resurso na maaaring magbigay daan sa kanya upang makasakit sa kanyang sarili o sa iba. At biglang nagkaroon ng katahimikan sa mundo ni Beverly noong October 14, walang nakarinig mula sa kanya. Ang kanyang anak na si Olivia Liggett at ang kanyang dating asawa na si Ron ay nakipag-ugnayan kay Seth upang malaman kung nakausap niya si Beverly. Ngunit sinabi niya na natanggap lamang niya ang mga malahbong at misteryosong sagot sa pamamagitan ng mga text at email. Bago ang insidente, sa unang araw ng 2012, nagsimula si Harry ng isang masamang plano. Sekretong bumili siya ng malaki at madaming sangkap na agad na kumakalat. Naglaan siya ng mga buwan sa pagpapalabas ng mga bawal na gamot. Lahat ay may iisang layunin sa isip: patayin ang kanyang ina. Sa October 14, ang plano ni Harry ay nagtagumpay. Gamit ang sangkap, tinapos niya ang buhay ng kanyang ina. Ngunit iyon ay hindi ang katapusan ng mga nakakatakot na pangyayari. Nawala ng buhay na si Beverly. Si Harry ay naharap sa nakakatakot na tungkulin ng pagtatapon ng bangkay ng kanyang ina. Inilapit niya ang kanyang katawan sa batya kung saan niya isinagawa ang paghihiwa nito gamit ang isang kamay na siwang at isang malaking kutsilyo. Sa sumunod na 24 hours, bawat piraso ng katawan ni Beverly ay maingat na nilapnos ni Harry at nilinis ang bahay. Ang mga labi ay nasa maayos na piraso. Inilagay niya ito sa mga plastik na lalagyan at nilagyan ng olive oil bago itago sa likod ng kotse. Si Seth at Ron ay parehong nadama ang matinding pangamba na may mali sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap na manatiling kalmado. Ang takot ay unti-unting humigpit sa kanila habang iniisip ang mga posibilidad ng nangyari sa kanilang minamahal. Kumabog ang puso ni Ron habang tinatawagan ang dating asawa, umaasa na may makakapagbigay ng katiyakan. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay si Harry, nagpanggap bilang kanyang ina. Alam ni Ron sa kanyang kalooban na may mali. Nang walang oras na nasayang, kumilos agad sina Seth at Ron sa paghahanap ng tulong. Sinabi nila ang isang ulat ng nawawalang tao. Ang malamig na hawak ng takot ay humigpit sa kanila habang iniisip ang mga posibilidad kung ano ang maaaring nangyari sa kanilang minamahal. Sa pagdating ng mga pulis sa bahay ni Beverly, nadama nila ang di matatawarang kaba nang hindi nila makita ang kotse nito. Sinuyod nila ang natitirang bahagi ng lugar, ngunit nang makita ang susi ni Beverly na naiwan sa loob ng tahanan, nagsimula ang kanilang pinakamatinding takot. Habang kanilang sinuri ang bahay, nakakita sila ng mga bakas ng dugo sa freezer at bathtub. Nagpatuloy ang paghahanap, at natagpuan nila ang lagari na nakatago sa dishwasher. Ngunit ang nakapanlalamig sa kanilang dugo ay ang mga bakas ng ligamento na nakakapit pa rin sa talim ng isang lagare. Nagpunta ang pulisya sa mga transaksyon sa bangko ni Beverly, at nagpakita ito ng aktibidad sa Western Slope. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng pangamba tungkol sa motibo sa likod ng kanyang pagkawala, na nagdagdag sa kahiwagaan ng sitwasyon. Hindi nagtagal pagkatapos, isang investigador na naka-assign sa bahay ni Beverly ay nagulat na nakakita ng kotse na kamukha ng kay Beverly at nagbigay ng babala sa mga awtoridad. Habang sinusubukan nilang pigilan ng kotse, isang pulis ang huminto sa sasakyan, ngunit bago pa man niya ito maabutan, mabilis na tumakas si Harry na siya pala ang nagmamaneho ng kotse ni Beverly. Nagkaroon ng mabilisang paghabol na nauwi sa aksidente ng banggain ni Harry ang isang pader na semento. Sinubukan niyang tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo ngunit agad siyang nahuli. Sa kanyang pagkaaresto, naitala ng dashcam ng pulisya ang ilang nakakabahalang pahayag. Nang suriin ng mga pulisya ang kotse ni Beverly, nakita nila sa likod ng upuan ang dalawang nakatali na plastik na lalagyan na may laman ng mga labi ni Beverly. Ang balak ni Harry ay dalhin ang mga labi ng kanyang ina sa isang storage unit. Habang nagmamaneho patungong desila kung saan plano niyang umarkila ng unit, ang malamig na layunin ng kanyang bawat galaw ay nagpadaloy sa kanyang hakbang. Ang kanyang layunin ay malinaw, itago ang kanyang ina sa malayo, mula sa kanyang sarili, at sa iba. Ngunit nang dumating siya, ang realidad ng kanyang matinding suliranin sa pinansya ay bumagsak sa kanya. Ang kawalan niya ng hinaharap at maling pagpapasya ay nakakatakot, at tila ba hindi niya nauunawaan ang bigat ng kanyang mga aksyon. Sa kanyang desperadong pangangailangan ng pera,
Wala siyang ibang pagpipilian kundi bumalik at maghanap ng ibang paraan upang punduhan ang kanyang plano. Ang kanyang ideya ay bumalik sa bahay at ipagbili ang kanyang PlayStation, at dito nakita siya ng pulis. Dinala si Harry para imbestigahan, at ang kanyang mga salita ay puno ng kasamaan at kasinungalingan. Ang nakakabahala na pag-amin na natagpuan niya ang kanyang ina na patay sa sahig ng kanilang tahanan ay isang manipis na pagtatangkang ilihis ang sisi mula sa kanya. Ang kanyang pusong nagtaliwas ang nagpapaniwala sa kanya na ang kamatayan ng kanyang ina ay dulot lamang nito, isang pangwakas na paliwanag para sa kanyang nakasisindak na mga ginawa. Ngunit ang tunay na kahindik-hindik ay matatagpuan sa kanyang mga aligasyon ng kanyang kalokohan, na pinaniniwalaan niyang ito ay magbibigay sa kanya ng kahulugan ng kanyang mga ginawang krimen. Sa maliit na bahagi ng isang habulan, kasama ang isang opisyal ng pulisya mula sa Greenwood Village, tila nais niyang makatakas dahil sa isang posibilidad na nakita niya na tinawag niya ang mga salita na nagpapakita ng isang baluktot na kahulugan ng moralidad, at ang kanyang pag-assert na ang kanyang kahulugan ng tama o mali ay maaaring iba sa iniisip ng iba. Sa kanyang isip, ito ay ang kanyang paraan ng paglaya. Sinasabi niya sa pulis, kung sasabihin mo sa akin ang iyong ebidensya, maipapaliwanag ko kung bakit hindi nangyari ang bagay na iyon. Malinaw na wala siyang pagsisisi para sa kanyang mga kilos. Idinagdag pa niya na hindi nila maipapatunayang siya ay may tamang pag-iisip. Alam ng psychiatrist at therapist ko na mayroon akong ganap na maayos na kaisipan at ganito na ito sa loob ng mga buwan. Sa kanyang isip, ang kanyang mga layunin ay malayo sa pagiging walang kasalanan, at ang kanyang plano na magpaliwanag ng pagkawala sa katinuan ay tila isang mahinang pagtatangkang makatakas sa katarungan na nararapat sa kanya. Ang konklusyon ng pagsusuri ng State Hospital ay nagpapatunay na siya ay tunay na may tamang pag-iisip at karapat-dapat na humarap sa paglilitis. Kahit na pagkatapos ituring na kompetensiyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga gawa, si Harry ay nanatiling matatag sa kanyang depensa ng kanyang ginawang krimen. Sinilip ng panguulat ang katotohanan sa mga baluktot na motibo ni Harry. Sinabi nila, mayroong isang pamamaraan sa kanyang kasinungalingan, naglalantad ng isang madilim na plano upang patayin ang kanyang sariling ina. Ang kanyang natitirang galit sa pagkakasala sa kanyang karampatang bahagi sa kanyang testamento, at ang kanyang walang batayang sisi sa kanya para sa kanyang mga problema sa kalusugan ang nagpalakas sa kanyang masamang pakana sa loob ng mga taon. Sinubukan ng koponan ng depensa ni Harry na magbigay ng awa para sa kanyang sakit sa pag-iisip, na nagpapahiwatig na ang kanyang mga kilos ay bunga ng ganap na psychosis. Binigyang diin nila na hindi siya makapagplano ng isang pagpatay dahil sa kanyang mahinang estado ng isip at binatikos ang paraan kung paano siya tinrato sa nakaraan. Ngunit ang kanilang mga pagtatangkang makuha ang habag para sa kanya ay hindi nagtagumpay. Tinanggihan ng hurado na mapaniwala sa mga argumento ng koponan ng depensa at naglabas ng isang nakapanlulumong hatol. Lumilitaw ang sinumang kalkuladong ginawang krimen ni Harry, ang kanyang plano na patayin ang kanyang sariling ina, ay maingat na inanyayahan sa loob ng mga taon. Ang mga pagtatangkang ng koponan ng depensa na palayain siya mula sa kanyang kasalanan ay nabigo ng husto, at ang nakakapanindig balahibong hatol na si Harry Liggett ay nahatulan ng unang degree na pagpatay at hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo nang walang posibilidad ng parol. Hindi nagpakita ng anumang emosyon si Harry nang ihayag ang hatol, ngunit bumaluktot siya sa kanyang upuan nang ilarawan ng hukom ang walang kondisyon na pagmamahal ng kanyang ina sa kanyang anak. Sinabi ni Beverly noon ang kanyang takot para sa kanyang anak ay naging nakakalungkot. Matapos ang pagdinig, sinabi ni Olivia, ang kapatid ni Harry, na gumalaw ang kanilang pamilya ng husto upang makuha ang tulong para kay Harry ngunit hindi ito sapat. Sinabi niya, sa wakas, ang aking kapatid ay 100% may sala sa kanyang kasalanan, at dapat niyang panagutan ang mga ginawang krimen sa kanyang mismong ina. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.